Hello mga manay, magandang araw sa ating lahat and welcome sa ating kusina. And for today's video, dahil na-miss na mga bata ang menudo, kaya naman ginawan ko ng panibagong version itong aking menudo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Iba't iba ang pwede natin gawin sa ating mga ulam para mas mapasarap natin at magustuhan ng ating mga chikiting, gayon din ng ating pamilya. Kaya naman eto nga, at samahan niyo ako, magluluto tayo ng Filipino style menudo. So kaya ko siya tinawag na Filipino style menudo dahil nga saktong-sakto nagmura ang kamatis at dito hindi tayo gagamit ng tomato sauce. Kaya naman i-ready ko na yung mga kakailanganin kong sangkap, gulay, karne para sa ating pagluluto. Bali uunahin ko muna, huhugasan ko tong mga kamatis na aking nabili. Bali kalahating kilo to, tapos ang pinili ko ay yung talagang sobrang hinog na para talagang maganda sa ating pagluluto ng menudo. Pwede rin tong gamitin sa kare-kare, mechado, apritada, para mas makatipid at healthy pa. Sakto kasi 30 pesos lang ang isang kilo ng ating kamatis na aking nabili. Dati kasi 120, sobrang mahal. Kaya naman nung nakita kong 30 pesos na lang, nag-decide ako na yun na lang yung gagamitin kong tomato sauce. Mas healthy pa kasi walang preservative na nakalagay. So dito hinugasan ko rin yung patatas na aking gagamitin. Bali gumamit ako ng 3 piraso ng patatas. So nasa inyo kung ilang patatas yung gusto nyo. Kung mas maraming patatas, go! So tinanggal ko lang yung may mga damage. Tapos kinat ko lang ng naayon sa laki na pang menudo. Then sinundan ko na rin ang 1 piraso ng carrots na large size ang sukat. So nasa inyo kung gaano rin karami o kalaki na carrots yung inyong ilalagay sa inyong pang menudo. Pero sa akin kailangan yung sakto lang para hindi naman sobrang daming gulay, hindi rin naman sobrang daming karne. Pagkatapos kong mahugasan at ma-chop yung ating patatas at carrots, bababad ko to sa tubig para maiwasan na mangitim. Then set aside muna natin. Sunod natin yung kamatis natin na nahugasan. So kinat ko muna lahat. Tapos tinanggal ko yung pinaka-stem niya. Tapos nakikita nyo tinatanggal ko yung buto para po makaiwas to na mapanis kagad yung ating menudo na lulutuin. Then pagkatapos kong matanggal yung mga buto, saka ko siya i-chop ng ganito kalalaki. Pwede nyo pa yan liitan or kung meron kayong blender, food processor, pwede rin naman ninyong gamitan kung nagmamadali kayo. Kita nyo naman sa kalahating kilo ay marami na talagang kamatis ang ating magagamit sa ating lulutuin. Next ko, gumamit ako rito ng 2 medium size ng green bell pepper. Pwede rin naman ng red, pwede rin ng yellow, nasa inyo, pero mas pinili ko kulay green para makulay naman yung ating menudo na lulutuin. Sunod, nag-slice ako rito ng sibuyas na puti, medium size ang sukat, pwede rin naman ng pula. Gagamit din tayo rito ng 1 buo ng bawang, nakatamtaman lang din naman ng laki kasi mas gusto ko mas maraming bawang dito sa ating paggigisa. Then chinap ko lang, tapos tinanggal ko na yung mga balat niya. So yan. Then pagkatapos nun, sunod na natin ang hotdog. Siyempre hindi pwedeng mawala to sa menudo. Kinakat ko siya ng ganito kalalaki. Pwede rin kayong gumamit ng large size na size ng hotdog. Pero akin, small size lang yung aking ginamit dito. At ito ay 250 grams ang timbang. Sunod natin, meron tayo ritong 1.5 kilo ng pork kasim. Ito yung parte ng baboy talaga na ginagamit ko sa menudo para hindi siya yung makunat at madali rin natin siyang mapapalambot. Kinat ko lamang siya ng sakto lang yung laki. Pero again, nasa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong cut ng inyong karne. Pero mas mainam yung sakto lang na pang menudo talaga. Yung hindi sobrang laki at hindi rin naman sobrang liit. Kailangan sakto lang po talaga. Then set aside muna natin to. Sunod natin, meron tayo ritong 1/4 kilo o 250 grams na atay ng baboy. Then, kinat ko lamang siya ng ganito rin kalalaki. Kung gaano kalaki yung karne, ganun din yung laki ng ating atay. Then, maglalagay ako rito ng celery. Ang arte celery. Ayan. So, ito naman po ay optional. Kung hindi kayo kumakain nito, wag nyo na pong lagyan. Pero, ito, masarap to sa ating menudo na ating lulutuin. Naghanda na rin ako ng kalamansi para sa aking gagamitin pambabad sa ating atay. So, unahin ko muna yung atay ng baboy. Bale, magpipiga ako rito ng 6 hanggang 7 piraso ng kalamansi. So, maliliit lang to na kalamansi, pero tansyahin nyo na lamang po, pwede naman ng 3 tablespoon. Naglagay din ako ng 2 tablespoon ng soy sauce, then pamintang pino, tapos ayan, minasage ko lang, set aside muna natin. Next natin yung karne naman. Naglagay ako ng 3 tablespoon ng oyster sauce,
Then, yung ating pamintang pino. Tapos, 2 tablespoon ng sesame oil. Yung sesame oil ay optional, pero itry nyo po. Nakakadagdag linamnam siya sa ating menudo. Pero again, kung wala kayo noon, ay skip nyo na lamang po. Yun naman ay optional. Then, ibabad lang natin yan. Pagkatapos natin magbabad, eto na, ready na tayong mag-start magluto. Bali, ipafry muna natin itong mga gulay gaya ng patatas at yung ating carrots. So, hayaan lang natin yan ng ilang minuto. Tapos, halu-haluin ulit natin para pantay yung pagkakaluto. So, ginagawa natin tong pagpiprito para hindi rin siya sobrang madurog. At the same time, nakakaiwas din to para hindi kagad mapanis yung ating ulam. Then, once na okay na, nakikita nyo meron ng konting spot ng golden brown, ay pwede na natin tong hanguin sa ating pinaglulutuan. Then, iset aside muna natin to. Next natin, yung ating hot dogs. So, ganun din, ipiprito din natin para nakakatulong din para mas tumagal yung ating karne. Hindi kagad mapanis. Kapag ganito na, naprito na natin yung hot dogs, ay pwede na natin tong hanguin, ilagay ulit sa ating pinaglagyan, at iset aside muna natin. At ang ating panghuli na ipapry ay yung atay na ang baboy. So, kailangan hindi natin to ma-overcook para maiwasan na kumunat siya sa ating pagluluto ng menudo. So, lutuin lamang natin to ng mga ilang minuto lamang. Then, once na okay na, pwede na kagad natin tong hanguin. Hindi siya kailangan tumigas kasi lulutuin pa natin yan mamaya. Ilalagay pa natin yan sa panghuli sa ating pagluluto. Set aside muna natin. Then, mag-add lang ako ng konting oil para makapag-start na tayo mag-umpisa. At igigisa na natin o isasangkot siya na natin yung nababad natin na karneng baboy. So, halu-haluin lamang. Pagkatapos mahalo ay tatakpan natin to. Hayaan muna natin ng mga at least 5 minutes. After 5 minutes, ay hahaluin ulit natin. So, lutuin sa katamtamang apoy lamang para hindi naman mabigla yung ating karne. At the same time, maluto po ng tama. Then, hinalo ko lamang to. Tapos, hihintayin natin yan na mag-start na magkameron ng golden brown kahit papano, kahit konti, bago tayo magisa. Makalipas ang ilang minuto, kapag ganito na nakikita ninyo na nagmamantika na at nag-golden brown na yung ating karne, babawasan ko lang ng konting mantika para makapaggisa na tayo ng ating bawang. Inuna ko yung bawang, then hinalo-halo ko lamang po. Wag nang hintay na mag-golden brown yung bawang, isusunod na kagad natin ang sibuyas. So, pwede rin kayong gumamit dito ng sibuyas na pula, kung meron kayo dyan. So, ginisa-gisa lang natin hanggang sa lumbas yung aroma at mag-translucent yung ating sibuyas. Pagkatapos nun, ilagay na natin lahat yung nahiwa natin na kamatis. Mas mainam po talaga na hinog na kamatis. Mas maganda po yun kasi mas makatas, mas juicy siya at mas malinamnam. O diba, kapag ganito yung gamit natin, natural na tomatoes yung ating ginagamit sa ating pagluluto ng ulam. Nagdagdag ako rito ng pamintang pino, laurel. Then, maglalagay tayo ng patis, pampalasa, 2 kutsara. Pagkatapos niyan ay hinalo-halo ko lamang po ulit. So, maganda po talaga na sinasangkot siya ang karne bago natin lalagyan ng mga kung ano-anong mga pampalasa para po talagang mas masarap. Then, takpan, hayaan ng ilang minuto. Pagkalipas ng ilang minuto, may kita ninyo yung kamatis ay nag-uumpisa ng madurog, no? Ayan, lumambot na siya. So, hinalo-halo ko lamang dito at maglalagay pa ako ng mga pampalasa na magpapasarap pa sa ating menudo. So, hinalo ko lamang po ng ganyan. Sino rito ang paborito ang menudo? Taas naman ng kamay dyan. So, nag-add ako rito ng 1 1/2 tablespoon ng soy sauce. Then, mix lang natin. Then, mag-add ako rito ng 1/2 cup ng tubig bago natin to tatakpan at lulutuin ulit natin ang karne hanggang sa mapalambot natin. At 1 cube ng pork cube. Yun naman po ay optional. Pwedeng wala, pwede kayo magdagdag ng mga pampalasa na nais ninyo. So, takpan na muna natin. Then, makalipas ang ilang minuto, eto na, nakita nyo. Ayan. Mas nagkulay talaga siya dahil nga durog na yung ating kamatis na nilagay. So, dito, ilalagay na natin yung mga gulay na ating na-fry kanina. Yung ating carrots, patatas, hotdogs, then yung ating atay. Maglalagay din tayo ng raisins, yung ating celery, at yung green bell pepper. Then, mix. Dahil malambot na, tuto na yung ating mga gulay, luto na rin yung ating atay. So, ilang minuto na lang ay pwede na tong iserve. Then, pagkatapos natin mahalo, ay tatakpan natin. Hayaan muna natin to ng mga at least 3 minutes. Then, after 3 minutes, eto na.
ready nang iserve ang ating Filipino style menudo. So, nasa inyo na yan mga manay. Pwede kayo magdagdag na mga pampalasa na nais ninyo. And again, tara, kain po tayo dahil ito nga talaga namang sarsa pa lang ay mapaparami ka na ng kain. Isang dagdag idea na pwede nyong pagkakitaan at the same time pwedeng nyong ihain sa inyong pamilya. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood and sa mga gusto dyan na mag-request ng mga recipe na pwede nyong matutunan. At malay mo, yung request mong recipe ang susunod na ating i-share dito sa ating kusina. Paalam!